Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang Matagumpay ang naging operasyon ni Annalyn sa lolo Pepe niya. Mahuli na kaya sila Zoe at Moira? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Ace Ridge Hospital habang nagaantay sila Robert at Giselle sa labi, umiiyak na nag-aalala si Giselle sa magiging resulta ng operasyon nila Annalyn. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang papa, kung may chance pa itong mailigtas. Habang si Moira naman ay kinakabahan din sa magiging resulta. Dahil kapag nabuhay si Don Pepe at nagkamalay, malalaman na ng lahat ang pinakatatago nilang sikreto. Maya-maya ay dumating na sila Carlos, Doc Lindon at Annalyn. Biglang napatayo si Giselle at agad niyang tinanong si Doc Carlos kung kamusta ang kanyang papa. Okay lang ba siya? Anong nangyari? Sabi ni Carlos, the operation was successful. Tuwang-tuwa si Giselle sa narinig niya at napayakap siya kay Robert at nagpasalamat siya sa Diyos sa pagiging mabait nito sa kanila dahil naging matagumpay ang naging operasyon. Ikinatuwa din ni Robert ang naging resulta at sinabi niya kay Giselle na makakasama pa natin ng matagal si Papa at pinapangako ko na hindi ko na siya aawayin at nagyakap ang magkapatid sa tuwa. Habang si Carlos naman ay napatingin kila Moira at Zoe dahil alam niya na malaking problema ang kakaharapin nila kapag nagkamalay si Don Pepe at ipinaliwanag din ni Doc Lindon kay Giselle na maaring makaalala pa din si Don Pepe. Sabi naman ni Doc Carlos na medyo matatagalan ang pag-recover ni Don Pepe dahil sa infa. Pero bibigyan namin siya ng medication and continue monitoring sa ICU. Sabi naman ni Annalyn, pero Tita Giselle, Tay, wag po kayong mag-alala kasi makakaalala pa rin si Lolo at pag nangyari po yun, sasabihin po niya sa atin kung sino ang gumawa nito sa kanya, kung sino ang kumidnap sa kanya at kung sino ang nagtulak sa kanya dun at sisiguraduhin po natin na mananagot po sila. Habang nagsasalita si Annalyn ay nakatingin ito kila Zoe at Moira at ganon din si Giselle at Robert, galit na tinitigan nila si Zoe at Moira. At hindi naman nakaimik ang dalawa. Sabi naman ni Giselle na, tama ka Annalyn, mananagot ang mga yon habang nakatingin si Giselle kila Moira at Zoe. Maya-maya ay lumapit si Moira kay Giselle at sinabing, ako ba ang pinariringgan mo? Sabi ni Giselle, wala akong sinasabi. Bakit defensive ka? Sabi ni Moira, lagi na lang ganito. Kami lagi ang sinisisi nyo. Pinigilan naman ni Zoe si Moira. Sabi ni Giselle, no, hindi ako titigil. Lagi na lang kaming masama. Lahat na lang nang gawin namin kahit mabait magpakita ng concern, lagi na lang kaming masama sa mga mata ninyo. Wala kaming ginawang tama para sa inyo. Galit na sumagot si Giselle kay Moira. Sumigaw ito kay Giselle, Moira, kahit ano pang sabihin mo, hindi na may epekto sa amin yan drama mo. At ipinagkikiitan pa din ni Moira na totoo ang sinasabi niya, kaya galit na sinigawan ni Robert si Moira na tama na. Walang mangyayari sa pag-aaway niyo, ang importante ay ligtas si Papa. At biglang inaya ni Moira si Zoe na umalis at hinilang niya ito bigla. Maya-maya ay nagpaalam na din si Lindon at Carlos. Pinasalamatan naman ito ni Giselle at Robert. Napayahap naman si Annalyn kay Giselle at tatay Robert niya. Masaya sila dahil ligtas na ang papa nila. Kinabukasan ay pinuntahan ng mga pulis sila Giselle at Robert sa hospital para sabihin sa kanila na may na-recover silang medical supplies sa hideout ni Balahadja. Habang kausap ng mga pulis si Giselle at Robert ay naandun si Moira at Zoe at kaharap sila. Nagsabihin ng mga pulis ang nakitang medical supplies na ginamit ni Carlos sa paggamot kay Zoe, kaya ipinag-alala ito ni Moira at Zoe. Ipinagtaka naman ni Robert kung bakit nagkaroon ng medical supplies doon. Habang nakikinig lang si Moira at Zoe, sabi ng mga pulis maganda po dito ay meron tayong mga fingerprints. Ang mga yon ay pwede nating pong magamit at ang mga ito ay malalaman kung sino ang may-ari ng medical supplies. Kinabahan bigla si Moira at Zoe dahil pag-aari ni Carlos yung medical supplies na tinutukoy ng mga pulis. Samantala, pinuntahan naman ni Annalyn ang lolo Pepe niya para bisitahin. Habang pinagmamasdan niya ang lolo Pepe niya ay iyak nang iyak si Annalyn. Hindi niya matanggap ang nangyari sa lolo niya, kaya habang tulog si Don Pepe ay kinakausap ito ni Annalyn. Sabi ni Annalyn na magbabayad sila kung sino man ang gumawa nito sa'yo. Basta lalabang ka po, lolo ha? Habang hawak-hawak niya ang kamay ng lolo Pepe niya. Nang biglang ihinanghulat ni Annalyn ang pagpisil ni Lolo Pepe niya sa mga kamay niya. Nakita niya at naramdaman niya ito. Ikinatuwa ito ni Annalyn dahil alam niya naririnig siya ng lolo niya. Saan ito na may pag-asa silang malaman at masabi ng lolo niya kung sino ang may gawa nito sa kanya.
at ipinangako niya sa lolo niya na babantayan niya ito at aalagaan hanggang sa gumaling si Lolo Pepe niya. Sa kabilang dako naman, kausap ni Carlos si Zoe at Moira dahil nag-aalala pa rin si Zoe na kapag nagkamalay ang lolo niya ay malalaman na nila kung sino ang gumawa nito sa lolo niya. Sabi ni Carlos kay Zoe, "Huwag ka na mag-alala, everything will be alright." Galit na sinabi ni Zoe kay Carlos na, "Whether or not mabuhay si lolo, criminal pa din ako. At gaano ka kasigurado na hindi ako makukulong?" Sabi naman ni Carlos na matagal bago makarecover ang lolo mo dahil malaki ang naging pinsala sa brain ng lolo mo. Hindi agad niya magagawang makapagsalita at madami pang pwedeng mangyari habang nagre-recover siya at gagawin ko ang lahat para pigilan siya. Kumalma naman si Zoe. Sabi naman ni Moira na huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Basta andito kami para sa iyo at gagawin ko ang lahat para hindi lang nila malaman ang totoo. Sa kabilang banda naman sa parking lot, aalisa na si Moira at Nerissa nang biglang dumating ang mga pulis at sinabihan nila si Moira na, "Mrs. Tanyag, iniimbitahan po namin kayo sa presinto." Ikinagulat naman ito ni Moira at sinabi, "Bakit? Huhulihin niyo ako?" "Hindi po, ma'am. May itatanong lang po kami sa inyo kaya po iniimbitahan ka namin." Nag-alala din si Nerissa para kay Moira at sinabi, "Sige na Moira, sumama ka na sa kanila. Magtatanong lang naman at sayo at aantayin na lang kita dito." At walang nagawa si Moira kundi sumama sa mga pulis. Habang sa bahay naman nila Carlos, napansin ni Lynette na umiinom si Carlos at malalim ang iniisip nito. Nilapitan niya ito at kinausap. Tinanong ni Lynette si Carlos kung may problema ba siya. Sabi ni Carlos, "Wala naman. Iniisip ko lang yung operasyon namin kanina kay Don Pepe. Akala ko mauulit ang nangyari noon. Mabuti na lang at naagapan agad si Don Pepe. At sana walang mangyaring komplikasyon habang nagre-recover siya." Sabi naman ni Lynette, "Magaling kasi kayong mga doktor kaya nailigtas niyo si Don Pepe. Pero ang totoo ay nag-aalala siya sa pwedeng mangyari kapag nagising si Don Pepe. Malalaman na ni Lynette ang tinatago niyang sikreto na anak niya si Zoe. At hindi siya papayag na masira ni Don Pepe ang buhay ni Zoe. Gagawin lahat ni Carlos para pigilan niya ito." Kinabukasan ay pinuntahan naman ni Carlos si Don Pepe sa kwarto niya para bisitahin. At habang pinagmamasdan ni Carlos si Don Pepe, ay kinakausap niya ito na kung may chance ako na ayusin sana ang buhay ni Zoe, ay gagawin ko. At kung sana hindi mo na nalaman ang sikreto namin, hindi ako papayag na ikaw ang sisira sa buhay namin ni Zoe. Ang hindi alam ni Carlos ay naririnig na siya ni Don Pepe. At kung anong may in-inject si Carlos kay Don Pepe at biglang tumunog ang mga aparatos na kakabit kay Don Pepe at biglang nataranta si Carlos. Ano ang binabalak na gawin ni Carlos kay Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.